Hi, hello. This is Engineer Gosilla at muli mag-solve tayo ng mga circuit problems dito sa circuit analysis subject. Ito yung problem na yan. Yan, sabi dito, determine the voltages at nodes A, B, and C. Alam naman natin yung mga nodes na yan ay ito yan, A, B, and C. Kasi yung node na ito, so mayroon tayong apat na node sa circuit na yan, pero yung isa ay ground. Ito yan, naka-ground siya. So i-designate natin o lagyan natin ng note o notation yung ating mga node voltages. Sabihin natin itong A as our B sub A, at yung B, ito yung B sub B natin, at saka yung node C, yung B sub C natin. Okay, yung node voltage o yung ating nodal equations, paggagawa tayo ng equation. Actually, ang ano yan, nasa Kirchhoff's current law rin naman yung ginagamit natin dyan. Kaya lang, ini-express lang natin sa potential voltages niya o sa voltage. Kaya, para makuha natin yung current, dinidivide natin siya sa resistance because voltage divided by resistance is equals current siya. Ngayon, gawa tayo ng mga equations since meron tayong tatlong unknown, kailangan natin ng tatlong equations. So, gawin natin yung node voltage equations at node A muna. So, at node A, yan yung refer nating node, major node. Ano yung mga current doon? So, meron tayong 3 ampere at saka merong IA na given at probably meron tayong current sa branch na ito. Kaya mag-assume ako ng currents yan. Sabihin ko, yung current na dyan ay palabas. From node, galing sa node, at pangalanan kong ay sub 1. Yung mga ibang mga branches dito, like this one, at saka yan, ilagyan ko na rin ng assumption. Pwedeng sabihin ko, ito yung, ano natin, I sub 2, current I sub 2, palabas din from node B, at ito yung I sub 3 natin. Palabas from node B, pero papasok siya sa node C. Now, kung gagawin natin yung Kirchhoff's current law at node A, apply natin yung, again, Kirchhoff's current law states that yung current that enters a node is equals to the current that leaves a node. So, sa node A, meron tayong 3 ampere na papunta, entering a node, at yung palabas natin ay equals I sub 1 and then I sub A. So, yung magiging equation natin. So, therefore, pag inayos natin yung equation na yan, meron tayo 3IA minus IA I sub 1 equals 0. So, kunin natin yung mga voltages. Express natin sa node, sa voltages. So, yung IA natin ay ito siya. So, yung voltage dyan ay B sub A minus B sub B over 2. So, kaya, kukupihin natin yung 3 base dyan sa equation na ito. So, kinokopya ko lang. Minus, instead na isusulat ko yung I sub A, sulat ko yung voltages dyan ay B sub A minus B sub B. So, divided by yung resistance dyan sa branch na yan. Yan ay ito, 2 ohms. Kaya isulat natin dito divided by 2. Yan yung IA natin. At yung I sub 1 naman ay ito siya. Okay, so yung express in the voltages, so you have B sub A minus B sub C. Ang resistance yan ay 4 ohms. It will be divided by 4 ohms. Okay, so equals to 0. Now, let us simplify this equation. Simplify natin yung equation na yan. Mas maigi na i-multiply ko to lahat ng 4 para mag-cancel yung mga denominator natin. So, therefore, 4 times 3, itong 4 multiply ko dito, bigay sa atin ay 12 minus 4 times, yung 4 natin, syempre may divisor na to, diba? So, mag-ano yan. So, this will become 2. So, magiging multiplier natin dito is 2. Multiply natin yung 2 dito kay A at saka kay B. So, ibibigay sa atin ay 2B sub A, negative 2 yan, at dito naman positive 2
B sub B. At itong 4 and 4, cancel siya. So, meron kang 1 dito. Sa multiply mo yan dyan. So, negative 1 is multiplied. This becomes B sub A, negative B sub A. Negative 1 yung positive B sub C equals 0. So, rearrange natin yung ating equation. Meron tayong negative 2BA parehas nito. So, negative 3BA yan. Negative 3B sub A. And then, sa B sub B naman ay meron tayong 2B sub B lang. So, plus 2B sub B. Okay? And then, nag-iisang B sub C. Yan. So, plus B sub C. At itong 12 ay ililipat natin dito. Sa kabilang side ng ating equal sign, magiging negative siya. Equals negative 12. So, ito yung magiging equation 1 natin. So, meron na tayong equation 1. Okay? So, ganoon din yung gagawin natin sa node B. So, yung node B natin ay sulat natin. So, this is node B. Yan, node B. Yan yung node B natin. At yung node B natin ay nandito. So, ano mga currents dyan? Mga currents natin ay I sub A. Okay? And then, is equals to the current that leaves I sub 2 plus I sub 3. Kung i-rearrange natin, mayroong 0 sa kabila. This will be I sub 2 minus I sub 3 equals 0. Yun yung ating magiging basis ng ating mga voltages and resistor. So again, yung IA dito is yun, B sub B over since na yung IA ay again papunta dyan, ganon. So what will happen, yung IA natin is B sub A, yung direction ng current ng IA is again B sub A. Ito yung basis ko ng aking mga voltage and resistance, no? Express current yan, no? Express sa voltage and resistance. So, you have here IA, again, yan ay B sub A minus B sub B. Again, it is all over 2 ohms minus I sub 2. So, yung I sub 2 natin is B sub B minus the ground. Yan ay 0. So, B sub B na lang, all over 4. And then yung ating I sub 3, yan yung I sub 3 natin. So, B sub B minus B sub C over 8. Ayan, sulat natin dito. Minus B sub B minus B sub C all over 8 equals 0. Rearrange natin siya. Maganda na mag-multiply tayo rito para mag-cancel yung mga denominators natin. 8 yung gawin nating multiplier. So, mangyayari yung 8 at saka 2, diba? So, magiging 4 na lang. So, dito, meron tayong 4 dyan. And then, i-multiply natin siya. Distributive multiplication. So, ito ay magiging 4VA minus 4BB. Okay? Tapos, itong 8 again, at ito 2. So, yan ay magiging twice B sub B. At ito naman, ay magka-cancel. So, 1 siya. Pag inalis natin yung ano rito, yung mga parentheses, this will become B sub BB plus B sub C equals 0. So, yun. So, bali, for further simplification niya, yung A ay mag-isa lang. So, sinulat natin 4 B sub A at yung BB, negative 1 BB, that is negative 5 BB. Tapos, negative 2 BB, meron kang negative 7 B sub B. At mag-isa lang si B sub C. So, plus B sub C. Okay, wala na. Equals 0. So, ito yung magiging equation 2 natin. Isa na lang. Yan ay sa node C. At sa circuit na ito, nandito yung node C natin. So, makikita mo na meron kang current I sub 1, I sub 3, at saka itong dependent current source na 2IA. So, yung I sub 1, I sub 3 papasok equals palabas na 2IA. So, isulat lang natin dito I sub 1 plus I sub 3 equals
the current dependent to IA. So, yan yung magiging node C natin. Rearranging these currents at ilagay na natin yung voltage and resistance yan. So, yung I1, again, nandito yung I1, BA at saka BC over 4. So, B sub A minus B sub C all over 4. Yan yung I sub 1 natin. Plus I sub 3. Yung I sub 3 natin ay B sub B minus B sub C over 8. This will be B sub B minus B sub C over 8. Oh, yan yung I sub 3 natin. And then yung susunod is minus twice IA. So yung IA natin again ay IA expressed in voltage is B minus BB over 2 ohms. BA over minus BB. So ito ay BA minus B sub B all over. Yung ating resistance dyan ay 2 ohms equals 0. Ayan. So ito i-multiply naman natin to ng 8 para mag-cancel yung mga denominators ng ating terms. Para dito sa first term, yung 8 and 4, that will be 2. So, yung magiging multiplier natin sa BA minus BC ay 2. Bigay sa atin 2BA minus 2B sub C. Dito naman ay 1. So, ito ay magiging B sub B minus B sub C. At ito, 4. Pero mayroong 2 rito. So, 4 times 2, balik sa 8. O kaya, cancel na lang yan. So, that is 1. So, 8 na yung ano natin. So, that will be negative 8 B sub A plus 8 B sub B equals 0. Further simplified, i-divide mo na sa 3 lahat. Yung left side ng sa equal sign saka yung sa 0. So, pag dinivide mo to sa 3, ito ay magiging, ayan. So, yun yung magiging equation 3. So, meron tayong tatlong equations galing dito. O, masosolve na natin yung tatlong unknown na nandyan din naman sa mga equations na yan. So, yan na siya. So, maraming paraan ng pag-solve dyan. Pwedeng gumamit tayo ng matrix, o kaya substitution, o kaya elimination. No? So, depende sa'yo kung ano yung ating gustong kunin. So, halimbawa, gamitan natin to ng Cramer's rule o Cramer's method. Pag gagamit tayo ng Cramer's rule, again, hanapin natin yung determinants niya. So, yung delta natin, okay. So, yung ilalagay natin dito sa matrix natin ay yung mga numerical coefficients ng ating equations. And then, yun yung first column. Ito naman yung second column. And then, sa third column, so, puro siya 1. So, positive 1, and then, yeah. So, okay, so kukunin natin yung ating determinants, yung delta natin. So, Cramer's rule, negative 3 times negative 7, positive 21, times negative 1, bibigay sa atin ay negative 21. Ano pa? Ito pa. So, positive 2 times 1, positive 2, times negative 2, negative 4. Negative 4 yung bibigay sa atin. At 1 times 4, is 4 times positive 3, 12. So, ito ay positive 12. Minus, yung pataas naman, sa Cramer's rule, ito, negative 2 times negative 7, positive 14 times 1, positive 14 ulit. Ito naman, 3 times 1, yan ay 3, times negative 3, negative 9. Tapos, panghuli, negative 1 times 4 is negative 4, times 2, negative 8. Okay, so kung ating kukunin yung summation niya, negative 10. Yan yung ating determinants, negative 10. So, kukunin na natin si VA. Gamitin natin to, yung determinants na yan. Pero, since na B sub A yung kinukuha natin, B sub A equals divided by delta, pero papalitan natin ito, yung numerical coefficient ng VA natin, B sub A, ng constants na ito. Yan. Okay, so therefore, Cramer's rule, dyan sa numerator natin, okay, so ito ay divided by the delta.
So, ilan yung sagot natin? So, therefore, yung ating VA ay 4.8 volts. Yan yung VA natin. Now, yung iba pa, so for B sub B, again, i-divide natin siya divided by the, yan. So, equals B sub B. Okay. So, ibibigay sa atin ito ay positive 2.4 volts. So, ito yung magiging value ng B sub B, 2.4 volt. So, okay na, dalawa na. So, isa na lang, pwede tayong kumuha. Kunin natin yung isang equation na ito, yung equation na siguro, equation 3 o anong maganda? Equations, ito na lang, equation 2. Gamitin natin siya para ma-solve natin yung B sub C. So, for B sub C, substitute na lang yung mga values niya. Kaya, for B sub A, yung B sub A natin ay 4.8. Yung B sub B naman natin ay 2.4. So, times 2.4. Plus, yan, hinahanap na natin B sub C equals 0. So, therefore, si B sub C natin, 2.4 volts. So, ito yung magiging value ng B sub C natin. Okay? So, yan yung pag-solve ng circuit na ito. Again, salamat sa iyong panunood. Nawa nakatulong ito sa iyong pag-aaral sa electrical engineering sa subject na DC circuits. Thank you.